Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan. Dito tayo sa totoo. May mga bagay na meant to be, mayroon ding meant to end. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaunawaan at pagtatalo, laging tanungin ang sarili. Sulit ba ito ang ganitong pagtatalo sa malaking perspektiba na hindi habang buhay ay naririyan sila? Sana Lord, sa Radyo 5, True FM. Malamig, walang kaamor-amor, at sa konting pagkakamali ay agad nang puputok sa kanya ang galit. At matagal na rin tanggap ni Janice na sa kanilang magkakapatid si Anton lang ang mahal ng ina. But despite everything, napapakisamahan ni Janice pa rin ang nanay. Nagagawa niyang sakyan na lang ang trip ng nanay, ang bad trip ng nanay, sama ng loob at pagkabigo. Pero kahit ganun, ang lahat ng mga responsibilidad ay maayos na inaako ni Janice bilang isang ate. At kahit gaano pa karami, laki ang sama ng loob, mahal pa rin niya ang kanyang nanay Melba. Pero sa mga eksena kanina, dumating sa puntong tumitindi ang topak ng nanay at hindi lang yun, muntik pa siyang patayin ng nanay. At mukhang ito ay hindi alam ni Melba na may nangyayari na pala sa kanyang kakaiba. Ituloy po natin mga kapatid sa oras sa 11:19 ang ating tampok na kwento dito po sa programang Sana Lord. Ito po ang Ma, kasalanan ko na naman ba? Ate, Sandali. paalis na kami ni Mama para mamasyal. May gusto ka bang pasalubong, ate? Pasalubong? Pero ko naman gagamitin yung pag-alis eh. Kaya nga lalo ako nagtatanong eh. Wala. Wala kang kailangan bilhin. May mga snacks na ako dito sa kwarto ko dahil madalas naman ako nandito lang sa loob eh. Marami pa akong stock dito. Sige te, alis na kami ha. Pag wala na kami, enjoyin mo yung bahay, ate ha. Text na lang kita pag pauwi na kami. Sige Anton, mag-ingat kayo ni Mama ha. Bantayan mo siyang mabuti. Opo, ate. Yan. Magmamap na lang ako at malinis na lahat. Hay. Oh, ha? Uy. Matagal kong hindi nabuksan tong drawer dito sa sala ha. Ito yata yung album na sinasabi ni Papa. May wedding pictures nga sila ni Mama at Papa rito. Ang bata ni Papa rito oh. At si Mama. Magkamukha kami ni Mama. Pero kung magkamukha kami, bakit lagi niya sinasabi na pangit ako? Bakit mainit ang ulo niya kapag nakikita niya ako? Ang labo? Teka, tawagan ko nga si Papa. Hello pa. Sorry po kung bigla akong tumawag ha. Nakita ko kasi yung album ng pictures niyo ni Mama dito sa sala. Ang mama mo? Wala pa sa bahay. Saan nagpunta? Relax lang po, Papa. Namasyal lang po sila ni Anton. Kaninang umaga pa umalis. Kaya po, nakalabas ako dito sa sala. Tapos, nga pala, Papa, nakita ko po tong pictures natin. Mabuti naman. May mga baby pictures ka dyan. Pa, nakita ko na yung iba. May picture ako dito sa ospital.
Pero, baby na baby pa ako eh. Parang wala po akong 1-year-old. Ah, oo. Yan yung isinugod ka namin sa ospital. Dahil nanlamig ang buong katawan mo at akala namin patay ka na. Naagapan ka naman. Na-diagnose ang mama niyo noon na may postpartum depression. Nasasaktan ka niya minsan. Tapos yung akala niya ay namatay ka, natakot siya ng gusto. Postpartum po? Nagpagamot pa si mama noon? Hindi anak eh. Kusa na lang din siyang gumaling. Pagkalipas ng 3 taon, ipinanganak naman si Anton. Kumusta ang mama mo? Mas masigla na ba siya ngayon? Ay, madalas pa rin po sa kwarto pero kumakain naman ng maayos. Kahapon, nasulyapan ko siya sandali. Mukhang nag-ayos siya ng sarili niya eh. So, baka maging okay na rin po si mama. Sana. Mabuti naman kung gano'n anak. Pagbalitaan niyo ako ha? Lalo na ikaw. Lalo't kung mauulit yung nangyari. Ha? Opo, Papa. Naku pa, nandito na yata sila Anton at Mama. Kailangan ko na pong pumasok sa kwarto. Tawag na lang po ako ulit mamaya, ha? Oo, sige anak. Mag-iingat kayo dyan, ha? Okay ba kayo ni Mama? Okay, ate. Happy si Mama. Hay, mabuti naman. Naayos ko ng lahat ng pwede kong ayusin ngayong araw. Baka dapat ko na nga pag-isipang mabuti kung mas okay kung lilipat ako sa ibang bahay o mangungupahan malapit sa trabaho. Baka mas sumigla si Mama kung nasa malayo ko, no? Anton? Bakit ganyan ka kumatok? Ate! Ate si Mama! Ha? Ano yun? Bakit? Anong nangyari? Si Mama, ate, pag uwi namin, masaya naman siya. Nakita niya ng sandali yung photo album na nasa sala. Tapos, nag-alala ako kasi narinig kong parang umiiyak siya. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto niya, ate, Anong sinasabi mo? sa kwarto niya, ate. Ano? Ma! Mama! Bakit ka nakabitin dyan, Mama? Anong ginagawa mo dyan? Anton! Kailangan natin ibaba si Mama. Kailangan natin siyang ibaba. Mama! Mama ko! Wala na siya, ate. Wala na sa pulso. Kanina pa, ate, wala na siya. Wala na si Mama. Imposible! Hindi ko pa nga siya nakikita uli ng maayos. Hindi pa kami uli nagkakausap ni Mama. Sabi mo kanina na okay siya, na masaya siya. Sabi mo kanina, di ba masaya siya, Anton? Mama, bakit ka nakabitin dyan, Mama? Bumaba ka na dyan, Mama. Kahit magalitan mo na lang po ako ng paulit-ulit. Kahit magalit ka na lang po ng paulit-ulit sa akin, Mama. Mama, basta bumaba ka na lang po dyan. Bakit mo ginawa to, Mama? Mama! Mama ko! Anton! Bakit? Mama! Hindi inaasahan nila Anton at Janice ng sunod-sunod na paglala ng bugso ng mga emosyon ng kanilang ina ay hahantong pala sa ganito. Hindi inaasahan na magkapatid na balang araw ay kukunin ng kanilang ina ang sariling buhay. Agad silang nagsabi sa kanilang ama na si Fidel
na agad namang umuwi. Mga kapatid, kung kayo po ay may pinagdadaanan, tandaan po ninyo na kayo po ay may makakausap at mapupuntahan kung kinakailangan. Kung kayo po ay may mga kamag-anak at kaibigan na napapansin po ninyo na may kakaibang nararamdaman, tandaan po na iparamdam po natin sa kanila na meron silang maaring makausap, malapitan, o matawagan. Ipapakita po natin sa screen, mga kapatid, ang mga numerong maaari nyo pong pagsanggunian, maaari pong sumangguni sa mga eksperto po kung paano po gagawin ang mga pagpapayo o mga paggabay po sa mga sensitibong bagay na ito. Alright. Again, meron po kayong maaring makausap. Meron silang maaring kausapin, may makikinig po sa inyo. Merong maaring gumabay. Minsan kailangan lang po natin ng isang makikinig. Buksan po natin ang ating mga tenga at mga loob sa mga may pinagdadaanan. Alright. Nasa screen po, mga kapatid, ang mga resource hotlines na maaari po ninyong tawagan, maaari po kayong dumulog sa mga eksperto sa bagay na ito. Diyan lamang po kayo sa ating pagbabalik ay tatapusin po natin ang ating kwento sa araw na ito na pinamagatang Kasalanan Ko Na Ba? Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan. Dito tayo sa totoo.